Magandang araw po mga kasaka. Ngayon po ay December 11 po, 2021. Pasko po. Merry Christmas po sa ating lahat. Ngayon naman po, ituturo ko po sa inyo yung ginagawa ko dito sa probinsya ko. Ito sa farm ko. Ito, konting tips lang po. Pero ito ay napakalaking tulong po sa inyo. Lalo na po doon sa mga nagpa-farming. Doon sa mga baguhan. Masasabi ko po sa inyo, napakasarap po mag-farming. Napakasarap po ang pira sa farm, sa produkto natin. Kaya lang po, ang hindi po alam ng mga baguhan nating mga magsasaka na kapag nagfa-farming ka, malulugi ka. Kapag tira ka ng tira. Parang manok lang din yan. Kapag yung manok na panabong mo bata, kapag matching na yan, minatch mo po yun doon sa matanda, nako, isang birada lang yan sa pulka talaga. Ganon din doon sa farming. Sugal din ito Kaya meron akong kunting tips sa inyo para po hindi kayo mas lalong maapektuhan sa gasto nitong farm. Ito, tuturo ko po sa inyo. Itong area na po ito, pang-5 bisis na po ito binalikan ng cucumber. Pang-5 po ngayon. Pero bago ito naging cucumber, naging talong pa ito. 2 bisis na talong. Pero sa isang mulching yan. Unang pag nag-install ko ng mulching, tinaniman ko ng talong. Tapos tinanggal ko ulit yung unang tanim na talong, tsaka tinaniman ko ulit ng talong bago naging 4 na cucumber. Pero napakaganda pa rin ng production. Tuturo ko po sa inyo kung ano po yung ginagawa ko para ma-maintain ko po yung magandang tubo ng ating pananim. Ito po ngayon, ginagawa ko po ngayon. Pagkatapos ko po mag-harvest, yung sinasabi nila na tibas na, wala ka nang makukuha. Pinapa-sprayhan ko lang po ito ng herbicide. Any herbicide po, kasi wala naman po tayong tatamaan kasi nga wala nang tanim. Wala na, tibas na. Kaya any herbicide po, gamitin po ninyo. Sabi ng iba, naku, ang lupa daw magiging acidic. Of course, magiging acidic ang lupa, masisira ang lupa. Kaya nga ako gumagamit po ng mulching. Kasi po ay yung tatamaan po ng herbicide, yung hindi lang nakamulching. Yung hindi nakamulching dyan, hindi po natin dyan itatanim yung gulay natin. Dito po sa may mulching natin tatanim ang gulay. Tama po ba? Of course tama. Ito po, kita ko po sa inyo. Ito po yung lumang mulching natin. Ayan. Tinapalan ko po lang yan. Hindi ko yan tinanggal. Kasi pagtatanggalin ko yan, ako nagkukost ako ng extra oras para sa tao. So hindi ko lang tinanggal yan. Yan, sinapawan ko lang yan. Tapos binutasan ko, hindi dumiritsong tumama yung butas doon sa pinakaunang mulching ko. Kaya ginagawa ko ngayon, yan. Nag-assign ako ng 4 na tao. Siguro naman matatapos lang ito nila sa 2 araw. So bali 8 days lang. So mura lang naman yung sahuran namin dito. Tag 200 per day. 6 hours po yun. Sa isang araw, libre kain. So kahit nagagastos pa ako ng 2,000, matatanggal lang po ito. So mas nakakatipid pa rin po tayo. Nakakamura po tayo. So ito pagkatapos ko po ng spray ng herbicide, hindi ko po yan tinatanggal yung mga mga natutuyong ang tawag dito, yung damo. Ayan po, para hindi po agad sisibol yung mga liso nya. Makukontrol po natin ng kahit ilang araw. So nakakasave pa rin po tayo sa labor. Ayan po. Yan ginagawa natin. So sabi ng iba, masisira daw ang lupa. Masisira talaga ang lupa kapag gumagamit ka ng herbicide. Kapag ganito po nakamulching po tayo, hindi po lahat yan maapektuhan kasi po kunting butas lang po. Gaya nito, may butas ito, may tanim dito. Hindi naman yan natin tatamaan yan ng herbicide. Ito, kasi may puno yan dyan, mamamatayan kapag titirahin ng herbicide. Ayan, manual po nating bubunutin yan. Ang dyan na portion, let's say ito itanim dito, manual po natin na bubunutin yung mga damo dyan. So dito walang tatama dyan na herbicides, chemicals dyan sa portion, dito lang banda.
yung herbicide na tama. So wala tayong problema dyan. Hindi naman natin yung gagamitin ng lupa na yan eh. Dadaanan lang yan ng mga paa natin habang tayo nag-a-apply ng abono, nag-spray, nag-harvest. Wala naman yan, hindi yan natin magagamit. So ginagamit natin ang ditong porsyon lang po yan. So yan lang po ang inaalagaan natin na lupa. So ginagawa ko po ngayon, ito'y mula 2 bisis na talong. So 4 na bisis na pipino. So sa 6 crops na po tayo. The same soil po yan ginagamitan na tinataniman natin. So ginagawa ko ngayon, yung lupa na yan, itong lupa na yan, dati may puno yan dyan ng cucumber. Itong nakaraan, siguro mga 2 weeks ago may cucumber yan dyan. Gagawin ko po lang yan, yan itatabi ko yan, ipapasok ko yan dyan ng lupa doon. Tapos lalagyan ko po ulit yan ng panibagong lupa. Kasama na yun dyan yung dumi ng manok, dumi ng kambing, lahat na po na organic na lupa nilalagay natin dyan. Tapos kinokondisyon ko na yan ng ilang araw, nilalagyan po natin yan ng molasses para po mas lalong yung mga microbes po mas lalong dumami pa bago po natin lalagyan ng liso dyan na kung ano mang tinatanim natin, sitaw ba, cucumber. Favorite ko po ngayon dito sa lugar ko cucumber kasi napakabilis, 40 days lang harvest na po ako. Ayan, cucumber yung favorite ko. Ito ko dating cucumber, ngayon cucumber naman ulit. Hindi yan masisira ang lupa, hinaalagaan pa nga natin kasi yung lupa na yan ito, let's say cucumber yan nitong nakaraan, itatabi natin yan, hindi ko yan tatanggalin ng lupa, ipapasok ko lang yan dyan. Tapos papalitan ko po ng bagong lupa na yung matabang lupa, yung compost nga sinasabi ko, kasama na yung mga iti ng manok, yung dumi ng manok, dumi ng baboy o kambing, yung mga tuyo-tuyo na, wag yung bago kasi mainit yan, masisira talaga, hindi pangit yun. Yun ang ginagawa po natin. Itong area na to, hindi po sa nagmamayabang, maliit lang po ito, nasa 30.30 lang po ang area natin, nasa mahigit 140 hektarya. Ayan, hindi po sa nagmamayabang, itong area na to, kumita po ako ngayon. Ang presyo po ng pipino nasa 50 po. 50 from first to 8 harvest, tumama ako sa 50. 8 harvest hanggang pataas, hanggang naubos ko ng harvest, bumaba sa 40, pero nakabenta pa rin ako ng 680,000 yata yun. Gross income yun. Yung gastos ko nun nasa 100,000 yata. So kumita pa rin ako ng mahigit kalahating milyon po. Sobra kalahating milyon po yung kinita ko po rito. Within 40 days harvest na po ako. From 40 days siguro, kasi minsan aabot ako kapag maganda talaga yung tanim natin, aabot ako ng 16 harvest. Sabihin na lang natin na maximum 15 harvest. Yun, maganda na yun. Kasi yung iba nga dito, yung kasamahan natin dito, mga kapwa natin farmers dito sa same lugar ko, nasa 8 harvest lang po sila, hanggang 8 harvest lang po, pangit na po yung production nila kasi ngayon hindi nga sila gumagamit ng herbicides. Kaso nga lang po, hindi po nila nire-recondition yung lupa. Isasabihin ko po, itong lupa natin ngayon, sa generation natin ngayon, napaka-acidic po ng lupa. Napaka-acidic po ng lupa kasi sa mga ninuno pa po natin, sa mga magulang natin, naku, napaka gamit na po itong lupa na to. Kung ano-ano nang tinatanim nila, kung ano-ano pinag-a-apply nila. Kaya hindi natin masasabi ng yung lupa natin gaya pa rin nung nakaraang, let's say, sasabihin natin 1970s, 1980s. Ngayon po sa generation natin, ako, kapag hindi po tayo gagamit ang pataba ng fertilizer, naku, hindi talaga makakakita ng malaking production. Kaya kung kahit na sasabihin natin na yan, nire-recondition natin ang lupa, hindi po natin masasabi na maganda talaga ang pananim natin. Kaya ginagamitan po natin ngayon ng pinaka-latest na ina-apply natin na yung mga foliar. Ayun, napakalaking tulong po yun sa mga pananim natin para po makakompete po yung
production natin sa market. Ayun. Ito by ano ngayon, Sabado, Thursday ngayon. So by Monday tapos na itong tanggalin yung mga plastic, tsaka yung mga lupa, may tatabi ko na yung dating tinaniwan. So by Tuesday, ayun, babasahin natin lahat yan. Papaganahin na itong drip irrigation, babasahin natin. By Wednesday, maglagay po tayo ng compost, yung mga organic lalagay po natin. So by Thursday, makaka direct seeding na po tayo. So update ko po kayo ulit sa magiging resulta nito. Yun po, maraming salamat po sa nanood ng itong video natin. Sana po makatulong sa inyo po mga kapwa kong magsasaka. Ayun po, God bless po, maraming salamat po ulit.